Yan na po. Next pattern na po tayo. Subject wa or particle ga, special respectful verbs. So, meron tayong mga special na respectful verbs. Okay? So, yan yung sinasabi ko, yan yung magiging katumbas ng mga one mora na verb at yung verb ninyo na group 3. Okay? Tingnan natin. Yan, no? To exist, to go, and to come. Si imas, ikimas, kimas, ang katumbas po niya na respectful verb ay irashaimasu or kaya naman ay oide ni narimasu. Then, yung dictionary form po nila is irasharu. Be careful dito, tandaan nyo mabuti dito ha. Irashaimasu siya, pero pag ginawang dictionary form, irasharu or kaya naman po is oide ni naru. Yan, yung tatlong yan, no? Exist, go, and come. So, ganyan sabihin niya, yung action, yung gagawa ng action kapag ginagalang mo siya or gusto mo mag-show ng respect po sa kanya, so kailangan nyo pong gamitin po itong mga special na to. Okay? Halimbawa, meron tayong to eat. So, tabemas, meron din yan, no? To drink, nomimas, meron din po siyang respectful verb na special. So, yung eat na tabemas and nomimas, same lang sila na omeshi agarimas or kaya naman po is omeshi agaru. Same lang po sila. Okay? Next natin yung to wear nakimas. So, to wear nakimas, siya po is omeshi ni narimas or kaya naman po is omeshi ni naru. Okay po tayo, to wear po yan. So, yan yung tinatawag na special respectful verb kasi nga hindi po siya pwede doon sa verb stem ni narimas. Okay? Next naman po natin ay, so meron po tayo dito, to see or to look or to watch. Yan po ay mimas. So yung mimas po, special din po siya. Hindi po siya pwedeng lagyan ng ninarimas kasi nga one mora lang siya. So yan po is magiging gorang ninarimas, gorang ninaru. So yung mimas po, kapag ginawang respectful verb, siya po is magiging gorang ni narimas or kaya naman po is gorang ni naru. Okay? Next natin, to say. Okay? To say po is iimas. Okay? So, yung iimas po natin, gagamitin natin or gagawin nating respectful or special respectful verb. Yung iimas po ay magiging oshaimas. Okay? Oshaimas. Then, syempre, tandaan ninyo, special tong mga ganito ha. Yung dictionary form po niya ay osharu. Imbis na oshaw, siya po is osharu. Katumbas siya nung irashaimasu, naging irasharu. Okay po tayo. Next naman po natin ay to do nashimasu. Yung to do nashimasu, siya po is magiging nasaimasu. Or kaya naman kapag ginawang dictionary form, nagiging nasaru. Imbis na nasaw. Okay? Tandaan nyo mabuti yan. Next po natin is yung to know. Yung to know natin ay shitteimasu. Okay? Pero kung gagawin natin mas may respeto pa, siya po ay gozonji desu. Gozonji desu or gozonji da. Okay? So yan po yung katumbas po ng to know. Ulitin ko, gagamitin nyo lang din to. Same lang nung una kanina, nung passive saka nung verb stem ni narimas. Gagamitin nyo lang siya, depende sa taong gagawa ng action. Kung mas mataas ba kayo or hindi. Or mas mataas siya sa inyo. Ganun po siya. Next natin ay to sleep. To sleep naman po ay nemas. Okay, nemas naman po siya. So yung nemas po kapag ginawang respectful verb, yung special po, siya po is oyasumi ni narimas. Or kaya po is oyasumi ni naru. Yan dalawang yan, no? Oyasumi ni narimas or oyasumi ni naru. Okay? Next natin ay to receive or to give, no? To give po to, no? Kuremas. Kuremas po siya, no? To give. Give it to me. Ganun po siya. Okay? So, kuremas po kapag ginawang respectful verb na pag-aralan na natin siya nung nakaraan, siya po ay kudasaimasu. Okay? Kudasaimasu po siya. Okay? So, ulitin ko depende yan, syempre, sa nasa particle wa or yung magbibigay sa'yo. Kasi nga, di ba, kuremas ngayon. Bigay sa akin. Okay po. So, yung kudasaimasu, ingat lang kayo kasi ang respectful dictionary form po niya ay kudasaru. Ingat lang po kayo dyan. Okay? So, kuremas, kudasaimasu, or kaya naman po ay kudasaru. Okay? So, ngayon, gamitin po natin sila. Dito, no?
Yan, no? Subject wa or particle ga, then special respectful verbs. So, ang gagamitin natin dito is yung nasa chart kanina po ng mga special respectful verb. Okay, tingnan natin. Sacho wa okusanga imas. Sacho wa okusanga imas. So, meaning po nito, yung imas, di ba, nakita natin kanina, meron siyang respectful verb na special po. Yung imas, siya po ay irashaimasu. Sacho wa okusanga irashaimasu. So meaning po nito ay ang company president ay may anak. So nasa particle wa siya, gumamit tayo ng respectful verb para mag-show tayo ng respect dun sa nasa particle wa or yung doer natin. Okay? Next po natin. Tanaka-san wa Tokyo e ryoko ni ikimasu. Tanaka-san wa Tokyo e ryoko ni ikimasu. So, ikimasu naman po siya. So, kung maalala ninyo, ikimasu, imas, saka kimas, same lang siya. So, yung ikimasu, syempre, same lang siya na irashaimasu. Hala, sensei, okay lang ba yan? Baka magkamali kami dyan kasi same sila. Hindi po. Same nga lang po yung meaning niyan. So, ngayon, yung irashaimasu na yan, malalaman ng kausap nyo yan, depende sa totoong sentence po ninyo. Okay? So, Tanaka-san wa Tokyo e ryoko ni ikimasu. Ryoko ni ikimasu or ryoko ni irashaimasu. Sensei, Tanaka-san lang naman yan eh. Bakit po gumamit tayo ng respectful verb? So, meaning, si Tanaka-san, malay natin kung siya po is company president or kaya naman po is mataas na tao siya. Okay po. So, Tanaka-san wa Tokyo e ryoko ni irashaimasu. Okay? Next po natin. Si Mr. Tanaka ay pupunta sa Tokyo para mag-travel. So, yun po yung ibig sabihin po niyan. No? Gamit yung word na irashaimasu. Gumamit ng irashaimasu kasi si Tanaka-san ay mataas na tao. Next po natin, Itsu nihon e kimashita ka? Itsu nihon e kimashita ka? Okay? So, meron tayong kimashita ka. Gagawin lang natin yung sa special respectful verb katumbas ng kimashita ka. So, parehas lang siya ng, ng imas saka ng ikimas. Kaya lang, pwede po natin gamitin yung isa po na katumbas niyan. Siya po ay si oide ni narimashita ka. Itsu nihon e oide ni narimashita ka. Itsu nihon e oide ni narimashita ka. So, kung naalala po ninyo, yung imas, ikimas, saka kimas, meron siyang tegagalwa. Irashaimasu, saka oide ni narimasu. So, itsu nihon e oide ni narimashita ka, meaning po nito, kailan po kayo dumating sa Japan? Yan. Kailan po kayo dumating sa Japan? Okay? So, next naman po natin, Hirugohan wa mou tabemashita ka? Hirugohan wa mou tabemashita ka? So, meron tayong tabemashita po dito, no? Tabemashita ka. Para sa question, ibig sabihin, ang tinatanong natin is mas mataas sa atin. So, yung tabemashita ka, ang katumbas po niyan sa special respectful verb, siya po ay meshi agarimashita ka? So, hirugohan wa mou meshi agarimashita ka? Hirugohan wa mou meshi agarimashita ka? So, meaning po nito, same lang din po yan ng meaning po ng tabemashita. Okay? So, yan po ay, kumain ka na po ba ng lunch? Kumain ka na po ba ng lunch? Yun po ang ibig sabihin po nito. Okay? Next example pa po ulit. Yamada rida wa mai asa ocha o nonde imasu. Yamada rida wa mai asa ocha o nonde imasu. So, non-deimas. Hala, ano bang katumbas ng non-deimas or ng nomimas? So, same lang po siya ng tabemas. Okay? So, non-deimas, kapag ginawang respectful, ibig sabihin, si Yamada is leader, so mas mataas sa atin, gagamit tayo ng respectful verb para mag-show tayo ng mas na nire-respeto natin siya. So, non-deimas, siya po ay magiging meshi agat teimasu. So, ginawa ko lang po siyang teimasu kasi nga ito po ay may asa. Then, ito po ay non-deimasu. Okay? Yamada rida wa may asa ocha o non-deimasu dati naging meshi agat teimasu. Yamada rida wa may asa ocha o meshi agat teimasu. So, meaning po nito, si Yamada leader ay umiinom po ng green tea tuwing umaga. Yun. Si Yamada leader ay umiinom po ng green tea tuwing umaga. So, same lang po siya ng meaning. Ang pagkakaiba nga lang po nito is yung level po ng respect. Okay? So, next po natin. Kimono o kitte imasu hito wa Yoshida-san desu.
kimono kitteimasu hito wa Yoshida-san desu. Siyempre si Yoshida-san, no, mas mataas po sa speaker, so pwede siyang gumamit po dito ng respectful verb. So kitteimasu, ano bang katumbas ng kitteimasu? So yung kitteimasu po ay magiging omeshi ni natteiru. Kimono o omeshi ni natteru hito wa Yoshida-san desu. So omeshi ni natteru, same lang po siya ng kitteimasu. So gumamit lang ako ng respectful verb. So kimono o omeshi ni natteru hito wa Yoshida-san desu. Meaning po nito, ang taong nakasuot po ng kimono ay si Miss Yamada. Ang taong nakasuot po ng kimono ay si Miss Yamada. Yun po yung sentence natin. Okay po, so yan po yung pinakaunang 6 na special respectful verbs po natin. Simple lang gumamit talaga ng respectful verb kasi nga magbe-base lang naman po kayo sa doer po or kung sino po yung nasa particle wa. Siyempre bukod lang doon, depende po sa taong tinatanong ninyo kung sakaling gagawin po ninyong patanong. Okay? Next pa rin po natin ay subject wa or ga special respectful verb. So, ganun pa din po siya, no? So, ilalagay lang po natin ay yung kadugtong po nung naunang 6. Okay? So, meron po tayong example dito na Bucho wa robi de terebi o mitteimasu. Bucho wa robi de terebi o mitteimasu. Okay? So, mitteimasu. So, meron po siyang katumbas sa respectful verb natin kanina na nakalagay sa chart. Mitteimasu po, siya po ay gorang ni natteimasu. So, gumamit lang ako, ginawa ko lang siyang teimasu kasi nga ito po ay nakateimasu din. Okay? Bucho wa robi de terebi o gorang ni natteimasu. So, gumamit lang din ako nito kasi nga bucho po to. So, mas mataas sa'yo. So, ibig sabihin, gumamit ka ng respectful verb, gusto mo lang sabihin po dito na ginagalang mo siya o nirerespeto mo po yung action na ginawa po niya. So siya po ay, ang meaning po nito ay, ang general manager ay nanonood po ng TV sa lobby. Yan, ang general manager ay nanonood po ng TV sa lobby. Yun po ang meaning po nito. Okay? Next naman po natin, Sensei wa raishu no doyobi mo kuru to iimashita. Sensei wa raishu no doyobi mo kuru to iimashita. So, meron tayong iimashita po dito. So, kung naalala ninyo, yung iimashita may katumbas din po siya. Iimashita po, siya po ay magiging oshaimashita. Okay? Sensei wa raishu no doyobi mo kuru to oshaimashita. Bakit gumamit? Kasi nga, sensei po yung doer. Okay? So, meaning po nito ay, sinabi ng teacher na pupunta din siya next Saturday. Yon. Sinabi ng teacher na pupunta din siya sa next Saturday. Okay po? Next natin. Shacho wa jibun de ryori o shimasu. So, shimasu po siya. Then, meron tayong so des na I heard. Okay, so Shacho wa jibun de ryori o shimasu. So ano bang katumbas ni shimasu? Si shimasu po ay nasaru. So nasaru siya, no? Nasaimasu yung katumbas niya, pero siya po ay nagiging nasaru kapag naman ginawa yung dictionary form. So Shacho wa jibun de ryori o nasaru so desu. Okay? Meaning po nito, narinig ko na ang company president daw ay naglulutong mag-isa. Narinig ko na ang company president daw ay naglulutong mag-isa. Yun po siya. Okay? Next po natin. Sensei wa watashi no goju shoto denwa bango o shitteimasu. Sensei wa watashi no goju shoto denwa bango o shitteimasu. So, shitteimasu. So, meron din po yung katumbas po doon sa ating chart. So, shitteimasu po, siya po ay magiging gozonji desu. Okay? So, sensei wa watashi no goju shoto denwa bango o gozonji desu. Sensei wa watashi no goju shoto denwa bango o gozonji desu. Meaning po nito, alam ng teacher ang address at telephone number ko. Alam ng teacher ang address at telephone number ko. Okay? Next po natin. Yamada Rida wa maibang nanji ni netteimasu ka? Yamada Rida wa maibang nanji ni netteimasu ka? Okay? So, netteimasu, meron din po siya kanina. So, netteimasu, siya po is magiging oyasumi ni natteimasu ka?
Okay, so gumamit ako ng teimas din. So yung narimas, ginawa kong te form at naglagay ako ng ka kasi nga net teimas po yan. Okay? Yamada rida wa may bang nanji ni o yasumi ni nat teimas ka? Okay? So meaning lang nito, same lang din po siya. Anong oras po natutulog every night si Mr. Yamada or si Yamada leader? Okay? Anong oras po natutulog every night si Mr. Yamada or si Yamada leader? Okay po tayo doon. So, yan po siya no. O yasumi ni natte imasu. Next po natin. Sachou ga watashi no tanjoubi ni G-Shock no tokei o kuremashita. Sachou ga watashi no tanjoubi ni G-Shock no tokei o kuremashita. So, kuremashita, ang katumbas po niyan sa respectful verb, siya po ay kudasaimashita. Okay? Sachou ga watashi no tanjoubi ni G-Shock no tokei o kudasaimashita. Meaning po nito, ang company president ay nagbigay sa akin ng G-Shock na relo noong birthday ko. Yun. So, kudasaimashita ang ginamit kasi nga respeto sa doer which is si Shacho. Okay po. So, yan po no, ginamit natin lahat nung nasa chart na respectful verb. No? Siyempre nga, hindi sila pwede sa o verb stem ni narimas. So, siyempre, meron silang sariling mga respectful verb. Okay po tayo doon, minasang. Okay, so sana po naiintindihan po ninyo. Next naman po natin ay subject wa o verb stem kudasai. Subject wa o verb stem kudasai. So, ibig sabihin, maglalagay ulit tayo ng o, then verb stem, then kaya lang ito po ay kudasai. Okay? Ano bang meaning nito? No, yan, no, sa setsuzoku or yung conjugation niya, so o, verb stem, mas kudasai. Tatanggalin lang natin si mas dun po sa verb natin. Ngayon, kung sakaling group 3 na verb, so ingat po tayo kasi pwede siyang maging o and pwede siyang maging no. Then noun lang, hindi natin kukunin si verb stem, noun lang siya, then kudasai. Yung shi sa shimas, hindi na rin natin kailangan. Kung sakaling group 3 verb po siya, o or kaya naman ay go, depende sa noun na katabi po natin, then kudasai. Okay? So, ano pong meaning naman ng ganito? Ang meaning po niyan ay, o verb stem kudasai is the equivalent of verb te kudasai, used in giving instructions or politely urging superior to do something. Ibig sabihin, sinasabi natin or ginagamit natin yung pattern na o verb stem kudasai kapag mag-uutos po tayo sa mas mataas sa atin. Show respect po siya. Okay? So, ulitin ko, ginagamit po to kapag o sa mas matataas sa atin, inuutusan po natin sila. Okay? So, imbis na verb te kudasai o verb stem kudasai to show respect. Ganun po. Halimbawa, sabihin natin, so, oketsuke kakari ga okyaku-san ni. So, nilagay ko dito, no? Nilagay ko po ito is a receptionist to a customer. Okay, ibig sabihin, yung receptionist, sa customer niya sasabihin to. Sabi niya, achira no isu ni kakemasu. So, kakemasu is to sit down. So, kakemasu, gagawin lang nating o verb stem kudasai. So, kakemasu, tanggalin lang si mas or si verb stem lang ang ititira. So, tanggalin si mas. So, meron tayong kake plus o sa unahan, then kudasai. Siya po is naging okake kudasai. Achira no isu ni okake kudasai. Yun po siya. Achira no isu ni okake kudasai. Okay, so same lang siya ng achira no isu ni or asoko no isu ni kakete kudasai. Same lang siya, kaya lang po ito is pang-respeto po siya. Okay po, mas mataas yung respect ninyo dun sa taong inuutusan po ninyo. Okay? So yan, no? Please maupo po kayo sa upuan doon. Yan, please maupo po kayo sa upuan doon. Okay, next po natin. So, kyoshitsu wa mada aite imasen no de achira de. So, meron tayong matte kudasai. Okay? So, yung matte kudasai, gagawin lang natin siyang verb stem. Kunin natin si verb stem ni matte. So, machimas po nang galing yan. Then, maglagay tayo ng o plus kudasai. So, kyoshitsu wa mada aite imasen no de achira de omachi kudasai. Yan. Kyoshitsu wa mada aite imasen no de achira de omachi kudasai.
Okay? Meaning po nito, dahil hindi pa po bukas ang classroom, mag-intay po kayo doon. Or please pakiantay po doon. Sabihin, kung halimbawa ikaw yung estudyante, inutusan mo yung teacher na, Sensei, hindi pa po bukas ang classroom, mag-intay po kayo doon. So, pwede kayong gumamit ng o verb stem plus kudasai. Okay? Next example po natin. Koko ni onamai to jusho o kaite kudasai. Koko ni onamai to gojusho o kaite kudasai. So, kaite kudasai po siya. Gagawin lang natin o verb stem kudasai. Siya po is magiging okaki kudasai. Koko ni onamai to jusho o kaki kudasai. Kung tutuusin, minasang, itong sentence na to, magiging parang invalid, no? Kasi, gumamit ako ng koko ni. Dapat po ito is kochirani. No? Kochirani. Kasi nga po, nag-respectful ako, pero yung mga vocabs na ginagamit ko is hindi respectful, hindi siya pwede. Okay po tayo. So, ngayon, focus na lang po tayo dito sa o verb stem kudasai. Okay? So, koko ni namai to, jusho o kaki kudasai, meaning po nito, pakisulat po ng pangalan at address po dito. Okay? So, dapat dito, kung talagang tamang sentence to, no, kasi nag-focus lang ako dito, no, dapat po, ito is kochira, then ito is gojusho. Kasi nga po, kailangan ng go, kasi nga, dapat ang gagamitin natin is respectful words din po. Hindi lang siya yung dulo yung binabago. Dapat pati yung mga nasa unahan, kung mayroon siyang mas magalang po na mga vocabs para doon, so kailangan natin gamitin din po siya. Kasi kapag yung unang mga words na ginamit mo is hindi paggalang, tapos yung dulo lang yung paggalang mo, magiging wala pong saysay. Kasi nga, parang hindi ka din gumagalang. Okay po? So, dito po, focus lang tayo sa example na to sa o verb stem kudasai. Okay? Kasi may mali po ako dito. Okay? Next po natin, kaigi ni shusseki shite kudasai. Kaigi ni shusseki shite kudasai. Okay? So, shusseki shite kudasai, gagawin po natin siyang sa o verb stem kudasai. So, yung shusseki po, siya po ay magiging go. Okay? So, go po ang gagamitin natin sa shusseki kasi po, siya po ay nanggaling sa Chinese word, no? Yung shusseki, no? So, mamaya, meron po tayong mga nakalagay doon sa susunod na pattern po dito kung kailan gagamit ng o saka ng go. Okay? So, kaigi ni go shusseki kudasai. So, wala ding shi, no? Go shusseki kudasai. Meaning po nito, please umattend po kayo ng meeting. No? Please umattend po kayo ng meeting. Halimbawa, ikaw ang secretary ng president. Sacho, kaigi ni go shusseki kudasai. Ganun po siya. Inutusan po nyo po siya na umattend po. Okay? Next po natin. Eki oide ni nattara denwa shite kudasai. So, oide ni nattara. So, ito po is kitara. Okay po, kitara siya. So, ginamit ko yung word na oide ni nattara kasi nga po, gagamit ako ng respectful dito na utos. So, kailangan lahat ng word bago yung utos ko na na respectful verb, kailangan po ay naka-respectful words din po. So, eki oide ni nattara denwa shite kudasai. So, denwa shite kudasai, yung o po galing siya sa Japanese word. So, ang ating ilalagay ay o at hindi po go. Siya po is magiging eki oide ni nattara o denwa kudasai. Eki oide ni nattara o denwa kudasai. Okay? Meaning po nito, kapag dumating ka na sa train station, pakitawagan po ako. Kapag dumating ka na sa train station, pakitawagan po ako. Okay? So, ibig sabihin, kunwari yung teacher susundin mo sa train station, inutusan mo siya na kapag dumating na siya, tatawagan ka niya, so, odenwa kudasai. Ganun po siya. Okay? So, ulitin ko, ginagamit lang po to pag-utos po sa matataas na tao. To show respect kahit na inutusan po natin sila. Okay? Next naman po natin. Subject wa o verb stem kudasai pa din po. So, ganun pa din po yung gagawin natin. So, pakisulat ng pangalan po dito. Okay? Tingnan natin. Ito po ay level po ng galang. Okay? So, kung tutuusin, ang pinakauna sa level na to ay yung simple. Koko ni namai o kaite kudasai. Diba? Alam nyo yan. Verbs te kudasai. So, ibig sabihin, yan yung pinakamababa na respeto. No, or hindi pinakamagalang kasi 1 star lang siya. Ngayon, ano bang mas magalang dito? So, syempre, ito po yung pinag-aralan natin ngayon. So, kochira ni onamai o okaki kudasai. No, so, mas polite naman po to or mas may respeto po to.
ginagamit sa mas matataas na tao. May kasunod pa po yan, may mas magalang pa po dyan. Yan po ay, kochira ni onamai o okaki itadakimasu ka? Kochira ni onamai o okaki itadakimasu ka? Sensei, ang dami namang galang nila. Yes, madami po talagang galang yung mga Japanese. Kaya, kung mapapansin ninyo, simula pagkabata, ang respeto nila sa mga pagtatawid, di ba nagbabaw sila, ganun po talaga yung mga Japanese. Then isipin nyo, yung kudasai, polite na, may mas polite ka, may mas polite pa po doon. Okay, meron pa pong mas polite dito. Siya po ay ang kochira ni onamai o okaki itadakimasu desho ka? Okay, so kochira ni onamai o okaki itadakimasu desho ka? So, same lang meaning to. Kung verb de kudasai ang ginamit mo, okay lang. Kaki kudasai, okay lang. Kung okaki itadakimasu ka, okay lang. So, kung okaki itadakimasu desho ka, okay lang. So, ang nababago lang dito, same meaning sila. Ang nababago lang po dito is yung level po ng respect. Siyempre, mas may respeto po yung gagamit ng itadakimasu desho ka. Okay? So, next naman po natin ay, so dun pa din po tayo, subject wa o verb stem kudasai. Note, we cannot use this pattern with special verb above except for eat and look. So, bawal po to yung sa pinag-aralan natin ng mga special verb. Bawal daw po siyang gamitin. Pero, pwede siyang gamitin sa to eat or kaya naman ay sa look na special verb. Halimbawa, Achira ni o irashai kudasai. Achira ni o irashai kudasai. So, ito po yung irashai na itte kudasai. So, achira ni o irashai kudasai. So, ito po meaning nito is please punta ka po doon. Kung tutuusin, gumamit ka ng o irashai kudasai, siya po ay mali. Mali po siya. So, hindi nga po siya ginagamit dun sa mga special verb. Ginagamit siya sa mga normal na verb lang po. Pero, pwede po siya sa special verb kung siya po ay to eat and to look lang. Halimbawa po, Osuki na tabi mo no omeshi agari kudasai. Osuki na tabi mo no omeshi agari kudasai. Meaning po nito, kainin mo po ang gusto mong pagkain. Kainin mo po ang gusto mong pagkain. So, pwede po siya omeshi agari kudasai. Pwede po yan. Okay? Next natin, achira o gorang kudasai. Achira o gorang kudasai. So, yan po yung tulok, no? Achira o gorang kudasai. Okay po tayo. So, may o din dito, no? Achira o gorang kudasai. Meaning po is, tingnan mo po iyon. Yan. Okay po. So, tandaan nyo yan. Bawal pong gamitin yung of o verb stem kudasai sa mga special verbs. Except po sa to eat or kaya naman po ay to look. Okay? Next naman po natin ay so o or go, noun, adjective, and adverb. So yan na yung paggamit na po ng o and go. Okay? Respectful forms for nouns, adjectives, and adverbs. Okay? So o is attached to words of Japanese origin. Okay? So, kung yung noun ninyo, adjective ninyo ay adverb ninyo, nanggaling talaga siya sa Japanese origin, so gagamit po tayo ng o sa unahan at hindi po yung go. Halimbawa po, nouns. Meron tayong o kuni. Ibig sabihin, yung word na kuni, siya po talaga ay Japanese word or galing talaga sa Japanese na yung salita na yan. O namai or name. So, gumagamit din ng o. O shigoto, work, gumagamit din ng o. O mizu, so gumagamit din ng o. O cha, gumagamit din ng o. O kane. So, ibig sabihin, itong mga to, may mga paggalang siya, no? O sake, so gumagamit din ng o. Okay, so ibig sabihin, pwede siyang sake lang, pwede siyang kane lang. Pwede siyang cha lang, pwede rin siyang mizu lang, di ba po? So, ito po, ginagamitan siya ng o. Yan po ay pwedeng gamitin sa mga Japanese origin words. Okay, hindi mga hiram. Ibig sabihin po, galing talaga sa Japanese word siya. So, sa na-adjective naman, meron tayong o genki. So, pag gumamit ng o, kaya pag magtatanong tayo sa mas mataas, o genki desu ka? Siyempre, kapag sumagot, wala na si o. So, o jouzu, yan, skillful or magaling. O hima, free.
I-adjective naman is o isogashi and o wakai. So, yan po siya. Okay? Ngayon, sensei, yan lang ba yung pwede? Hindi po. Example lang naman po yan eh. So, basta alam nyo po yung word na yon ay Japanese origin po, so gagamit po kayo ng o sa unahan. Sensei, paano po namin malalaman? No? So, medyo mahirap siyang malaman, pero ang pinaka the best po ay tingnan niyo yung kanji, no? Kasi yung kanji kasi sometimes may halaga. Sometimes po kasi, mostly kasi sa mga o, single lang, yung okuni, omizu, ocha, pero meron din naman po mga double-double. So, doon nyo lang po malalaman o dapat nyo pong alamin kung siya po ba is Japanese origin or hindi. Doon po kayo gagamit ng o. Okay? So, ito naman pong susunod ay go. Para sa go naman po to, no? So, respectful forms for nouns, adjectives, and adverbs. So, kailan tayo gagamit naman ng go? Kung ang go ay kung ang o ay para sa Japanese origin, yung go naman po is for Chinese origin, no? Sa mga words po na galing po sa Chinese or sa China, no? So, halimbawa po niyan ay ito, nouns, go kazoku. So, hindi ka pwedeng sabihin na o kazoku kasi yung word mismo na kazoku, ito po siniram lang sa Chinese o galing po siya sa Chinese origin po talaga. Go iken, opinion. So, hindi po siya o iken, go iken. Go ryoko, travel. Go chumon, order. Go chui, caution. Go annai, guidance. Go ryoshin. So, kung papansin niyo, lahat sila dalawang kanji, dalawang kanji, dalawang kanji. Mostly ganyan talaga, no, kapag hiram or galing sa Chinese po, no. Mostly po yan tigagalawang kanji. Okay, kapag naman ano, o tulad din o kuni, isang kanji lang yung kuni, so gagamit na mostly ganun po siya. Okay po. So, next po is adjective. So na adjective, go neshin or go shinsetsu. Yan. Next po is go jiyuni for adverbs or go yukuri. Yan. Okay po. So ito po is mga example lang. Hindi naman nakalagay rito ito na lahat. Marami pa po. No, syempre po, minasang, no, gagamitin nyo itong mga respectful words na to, syempre kapag gagamit kayo ng mga respectful na verbs. Okay, bakit po? Tingnan natin susunod. Next naman po natin dito ay uniform level of keigo. Tingnan natin. Please write your name and address here. So, pwede tayong maglagay dito ng koko ni namai to jusho o okaki kudasai. So, polite, gumamit siya or mas respectful siya ng okaki kudasai. Next, kochira ni o namai to go jusho o okaki kudasai. Okay? So, yung una, siya po ay mali. Yung pangalawa po ay tama. Sensei, bakit po? Kasi nga, kagaya ng sinabi ko, so, pag sinabing uniform level of keigo, ibig sabihin, nag-respectful verb ka dito, pero yung mga words na ginamit po, hindi siya naka-respectful. So, meaning, hindi po siya pwede. Hindi naman sinasabing mali, pero, syempre, dahil nag-respectful ka, dapat lahat yan, lahat po ng words na gagamitin mo naka-respectful. Kaya nga po, tama po to. Kochira ni o namai to gojusho o okaki kudasai. Kasi, gumamit siya ng polite, gumamit din siya ng mga polite words. Ganun po yung sinasabing dapat uniform po ang sentence ninyo. Kung gagamit ka ng respectful verb, so dapat po yung mga words bago yung verb po ninyo ay polite po siya. Okay po tayo. So yan po yung kailangan ninyong tandaan. Kaya mahalaga din po yung o or yung go sa mga words, adjectives, or kaya naman po ay nouns. Okay? Next naman po natin. Next naman po natin ay verb stem mashite sentence 2. Okay? So yung mashite naman po na to, ginagamit siya, syempre, paggalang lang din po siya. Imbis na te, ang ginagamit na po natin ay mashite. Para po, mas magalang lang siya compare sa te. Halimbawa, sabihin po natin, no, normal. Gomi o wakite sutemas. Yan yung normal, di ba? Te form tayo, yung lesson 14 natin, lesson 15, ganyan po siya. Di ba po? Lesson 15. So, pag naman po polite, gomi o wakemashite sutemas. Okay? Gomi o wakemashite sutemas. So, meaning po nito ay isesegregate ang basura at itatapon. So, itong wakite, polite siya, pero yung wakemashite, mas polite na po siya dito sa wakite lang. Okay, next pa po natin. Normal, nyusu o kite bikurishimaした.
nyuso o kite, bikuri shimashita. Yung polite po niyan ay nyuso o kikimashite, bikuri shimashita. Nyuso o kikimashite, bikuri shimashita. So meaning po nito, dahil sa narinig kong balita, nagulat ako. Dahil sa narinig kong balita, nagulat ako. So yan po yan, no? Verb te, sentence to, pwede po kayong gumamit niyan. Okay? Kaya lang, tandaan po ninyo, note, cannot be used with verb te kudasai or to tell someone to do something. So ngayon, baka siyempre masarapan kayo sa paggamit ng verb stem mashite to show respect. Hindi naman siya pwedeng sabihin sa verb te kudasai. Kunwari, mashite kudasai, hindi po ganun yun. Hindi po pwede. Tingnan natin. Doso tabete kudasai. Yan, tama po to. Pero, hindi nyo po pwedeng sabihin na dozo tabemashite kudasai. Hindi po pwede to. Ito po yung tama. Yung tabemashite kudasai, hindi po. So, ginagamit lang yung mashite. Sentence 1, mashite, then sentence 2. Ganun po siya. Okay? And for the last pattern po natin dito, ito po is verb mas node sentence 2. So kung naalala po ninyo, pinag-aralan natin yung node na yan, no? So bago magnode, ang kailangan dapat dyan ay plain form. Pero minasang, pwede rin po tayong gumamit ng mas at node. Kasi sanay lang tayo gumamit ng mga mas or des tapos kara eh. Dito po, pwede po tayong gumamit ng mas node. So, pag gumamit po kayo ng mas node, ibig sabihin, mas polite po yung sentence ninyo. Halimbawa, sabihin po natin, normal. Jikan ganay node terebi omimasen. So, normal lang po yung ganyan, no? Jikan ganay node terebi omimasen. Yung polite. Jikan ga arimasen no de terebi omimasen. So, tinan nyo ha, nai no de, then arimasen no de. Okay, nai no de and arimasen no de. Mas polite na to kasi gumamit ka ng arimasen bago magnode. Imbis na nai. Ito, polite siya pero mas polite lang po ito. Okay? Meaning, dahil walang oras, hindi nanonood ng TV. So, yan no, katandaan ninyo, kapag gumamit din kayo ng node, pwede yan kahit po inis nakamas po, walang problema. Okay, meaning po niyan, minasang, mas polite po yung pagkakasabi ninyo compare naman po sa naka-verb stem po or naka-plain form po yung katabi ng node. Okay po, so minasang, no, medyo mahaba po itong lesson 49 kasi nga para ma-explain ko sa inyo ng mabuti. No? Sana po naintindihan po ninyo to and kung may question po kayo, comment lang or i-PM nyo po ako, wala naman pong problema yon. Okay po. So, minasang yun lang po yun. Arigato gozaimasu. So, as much as possible, pinaikli ko kaya lang sobrang haba po talaga. Okay? So, minasang arigato gozaimasu. Otsukare sama deshita.